Lingkod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Consul. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kapag siya ang iyong nadama, damdamin mo ay nakakahalina. Tuwiran niyang pinasisilay ang mabubuti niyang gawa sa likdahan niya na walang kapantay. Sapagkat tunay na siya nga ang mahiwagang gumawa dito sa lupa, noon ngayon at kailanman, na walang makatutulad sa kanyang mga nilikha. Halina mga mahal, mas masarap namnamin ang kanyang kalooban kaysa kalooban ng kapwa mo magpapasakit sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama at ng Kristo, maraming naituro siyang mga bagay na nakakatuwa sa buhay ng tao. Bilang isang Apo Consul, nakakatuwa po. Narinig ko yung share mo natawa ako Inaantok-antok pa naman ako, biglang narinig ko yung tuwan-tuwa ako din. Sa totoo lang po, nakakatuwa. Ano nga daw ba ang ginagawa nyo dito? Hindi na po iba sa akin yun Kumbaga sa, palasak na sa akin yun. Palasak na. Kumbaga naman po sa pagkain damusak na. Ano po? Kumbaga sa gabit palasak na. Kumbaga sa pagkain, damusak na. At kumbaga naman po sa kalooban na binigay ng Ama, manhid na. Kaya po, wala nang pandama. Hindi na nararamdaman yung hapdi, kirot, hindi na nalalasahan yung pait, asim na kaloob ng tao. Sapagkat kapag ito pinangibabaw mo at pinanguna, walang magtatagumpay sa kalooban ng Ama. Bakit po? Sino po ba naman ang nabasa nyo sa banal na aklat na ito? Na mula sa simula, sa unang tipan at bagong tipan, na lahat ng mga taong inaralan nila ay tuwang-tuwa. Na lahat ng pinag-usapan ay sumunod agad pagdaka. Na lahat ng habilin ng Ama ay tinupad. Na lahat ng nangusap na pinangusapan at inatasan ng Ama ay pinagtiwala ang ganap. Wala po. Kaya kapag may naibang pangyayari sa buhay ng tao, pinagkalooban binahagi na ng biyaya na pagpapalang pang-espiritual, dinumog ng tao at lahat ay natuwa at walang nagparatang, walang nagbindang, walang nagsga, walang nagtawa. Hindi ka panipaniwala. Sapagkat ang Diyos amang dakila ay gayon din naman ang ginawa ng tao sa lupa. Siya na nga mismo ang nangusap kay Eva at Adan. Hinabilin, huwag gagalawin ang punong yaan. Lahat ng iyan ay maaari ninyo ekang kainin ng bunga tikman. Subalit ang isang ito'y huwag nyong kakainin. Dumating ang manunukso, naniwala.
Ganyan lang po yan. Tukso lang yan. Sapagkat kung hindi ba naman tukso, hindi pa naman niya nakikita at di pa niya alam humatol na. Kaya, mas malala ang kasalanan nila. Kaya ikay tumawa. Buhay ba ang Ama? Kaya pagka ganyan pong mga istorya, hindi na yan dapat pakinggan. Hindi na rin po dapat dibdibin. Hindi na rin po dapat ikasama ng loob. Sapagkat kapag dinibdib mo't sinamaan ka ng loob, nagkasala ka rin tulad nila. Buhay ba ang Ama? Kaya kung kayo po ay gustong maglingkod, patibayin niyo ang inyong loob sa mga paghatol, paghusga, pagtatawa, pagpaparatang, pagbibintang, at paghatol ng demonyo ka, hindi ka totoo, luka-luka ka, sira ulo, mapagkunwari ka, mapagpimbabaw ka, sinungaling ka, sarado tenga, ngunit mulat ang mata sa katotohanan. At huwag kang bingi sa katotohanan. Ngunit sa salita ng kapwa mo'y sarado mo nang di ka magkasala. Sa taglay na puso mo'y manuot ang pagkapuot. Kaya, handa ka na ba? Hinanda mo ba ang sarili mo? Hindi mo kayang ihanda yan. Ang maghahanda ng sarili mo ang nag-atas sa iyo. Sapagkat kung ikaw lang bilang tao'y hindi mo kayang hihanda ang sarili mo sa mga bagay na gawa ng kapwa mo. Sapagkat iniba ka na nga niya, kaya't iba na ang isip mo, iba na ang damdamin mo, iba ang pananaw mo, iba ang pagkakabatid mo sa kanila. Kaya ang paiiralin mo ngayon, yung pagkakaibang ibinigay sa iyo na kaiba ng nag-atas na sinusundan mo. Buhay ba ang Ama? Kaya nasabing naiba ka sapagkat binago mo. Ang dating gawa mo'y iniiwasan mo na. Tinataligdan mo na, kinakalimutan mo na. Ang dating si ikaw, hindi mo na pinagahari at pinangunguna, kundi ang pinagahari mo at pinangunguna, yung iyong tinanggap. Kaya, ang mga totoong natagnanggap ay ang Ama, kibit balikat. Bingi, parang tengang kawali, sa hindi dapat, ngunit laging handang makinig sa dapat at marapat. Bulag, sa hindi dapat pagmasdan, titigan at isaisip, isadamdamin. Subalit, laging nakagising ang diwa at mulat ang pananaw sa kalooban ng Amang kanyang mabuting gawa. Pipi, sa hindi dapat ipangusap. Subalit, bukang bibig siyang magsalita ng lahat ng dapat na tanging Ama ang naglalahad. Mga mahal, pawang katotohanan, ito ang nais ng Ama. Kaya nga't may sinabing bula ang propeta. Sapagkat mula sa unang tipan, doon nagalit ang Ama. Sa mga bula ang propeta na pinangungusap sa kapwa nila'y kaiba sa mga turo ng propeta niyang totoo sa kanya. Kaya naman, marami ang naglalaban-laban. Yung hindi totoo at makatotohanan. Subalit yung mga makatotohanan hindi nagtatalo-talo at hindi maglalaban-laban. Kaya't kaisa niyang sa kanila ang totoong Espiritu. Kaya gusto mo bang matawag na kaisa ka ng Kristo at Ama? At gusto mo bang maging kaisa ng Espiritu ng Ama at Anak? Patunayan mo. Hindi ka nagtsismosa, dalahira, mapambintang, mapag-isip ng masama sa iyong kapwa. At namnam mo yung mga banal niyang salita sapagkat alam mo, nandito lahat sa banal na aklat yun. Kaya, tuwang-tuwa ang puso mo kapag pinakikinggan mo. At hindi mo hinagap sa isip mo, baka ako pinatatamaan sapagkat wala kang duming isip. Nang dahil hindi mo yun ginagawa, subalit nang dahil ginagawa mo, nagkakaroon ka ngayon ng isip, baka ako yun pinatamaan. Maiisip mo bang ikaw yun kung hindi mo yung ginagawa? Mga mahal, kasimple, common sense, sabi nga, kung hindi mo ginagawa, ba't mo iniisip na baka ikay pinatatamaan?
Sa makatwid, ginagawa mo yun, kaya mo iniisip na ikaw ay pinatatamaan. Ngunit walang kinalaman yung nagpapabatid na nagbatid at pinabatid lamang sa kanya ang ina. Alay, nilalahayad at inuulat. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya naman, yung pinag-aatasan, pagkatapos ng usap, sa mga pinadatal na pangungusap, patag. Hindi nag-iisip na, baka sila nagalit baka kaya magalit siya, sapagkat wala siyang inisip. At hindi na yung pinag-aralan, kaya wala siyang alam, maliban kapag napakinggan niya. Aba, ganun palang mensahe ngayon. Mga mahal, mahirap magsinungaling sa harapan ninyo. Sapagkat kung maghahabi-habi na lang ng mga salita at mag-aadi ka ng hindi tama, huwag nang maglingkod. Sapagkat sayang ang ginawa, sayang ang pagpapagal, sayang ang hinandog, sayang ang inalay na oras, minuto, araw na ginugol mo, iniwan mo ang tahanan mo para maglingkod ka pagkatapos walang kabuluhan ang nakamta. Mga mahal, pawang katotohanan, lahat kung nawawawaan, nauunawaan, may kaukulang mabuting nakakamtan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan, mga minamahal ko, ang isang taong mangmangman, ngunit may pahalaga sa sarili niya, ang kahihiyan niya ay iniiwasan niyang gawin. Subalit ang taong, kunwari matalino, ngunit puro kahihiyan ang ginagawa niya, hindi totoong matalino yan. Sapagkat kung alam niya ang kahiya-hiya, dapat nasuri niya yun dahil siya matalino. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan o sulong sa kaganapan ngayon. Naging matalino ka, kinamkam mo'y bagay na hindi naman sa'yo. Nang malahad ang kahihiyan mo, anong naganap na yun sa buhay mo? Ganun lang kasimple yun. Nagpasarap ka sa una, bandang huli sakit at dusa. Alin ang mas masarap? Yung una'y hirap, sa huli ay sarap. Mga mahal, pakatandaan ninyo, ang naglilingkod sa una'y napakahirap. Sapagkat mangangapa-ngapa ka. Hindi mo pa alam ang tinatawid mo. Hindi mo pa alam ang gagawin mo. Hindi naman ora mismo ngayon lahat ipababatid sa iyo ng Ama mo. Tulad ng Kristo, araw-araw iba ang mensahe sa mga alagad, sa mga tao, sapagkat araw-araw may binababa na hindi ibinaba ng hapong yon, ng araw na yaon, at ibababat, ibabahagi bukas pa. Kaya, mga mahal, hinambing ng Ama ang kanyang salita sa isang balong na balon na malalim. Sumisibol, paibabaw, umaapaw, walang katigangan. Hinambing niya ang kanyang kapangyarihan sa pusod ng dagat na walang nakababatid kung saan maliban siyang lumikha. Kaya ngayon, dahil walang kabatiran ng tao, ang espiritu niyang batid lahat, siyang nagtuturo ngayon sa tao. Subalit hindi nakikita ang espiritong ito. Kaya kung hindi totoo ang tao na nakadama at nakakilala, hindi alam yung totoong salita ng Ama. Ngunit sinasabi niyang alam niya. Kaya yan ang malaking pagkakaiba ng totoong nakaalam sa pagkilos at pagtupad ng banal na espiritu at yung mayroon pang konti, nagmagaling na at nagmalaki na. Hindi katulad nung mayroon na nananahimik, gumagawa, tumutupad, palalim ng palalim, palawak ng palawak, wala siyang binunyag, kundi ang sinasabi ng Ama sa kanya. Sapagkat hindi niya pinangangalandakan ng kaloob niya dahil ito'y lihim na binigay, lihim niyang ginagampanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Na tanging Ama ang nakatatarok, nakababatid,
kung ano ang kaparaanang binigay niya sa bawat binahaginan niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandamay nakadama, ang may karunungan mula sa Espiritu ng Ama, na tarok na arok, nawawaan, tinuran niya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May mga kumakain na sa halip na sa pagkain niya nabusog siya, sumakit pa ang tiyan niya kapag naimpatso. Kayo po ba'y naniniwala sa pagkain na nakakaimpatso at may kumakain na naiimpatso? Yung hindi natutunawan, nadudurog. At kapag hindi ito natunaw at nahirapang gumiling, sasakit ang tiyan. Ganyan din po ang salitang banal. Kung kain ka ng kain, hindi mo lasa ang pangnamnam, baliwala lang yan. Parang pinasok mo lang na hindi ka nakinabang. Maaring sumakit pa ang iyong katawan o dili kayo nagdulot pa ng kasalanan dahil sa iyong karunungan at kaalaman na kinain mo at banal na salitang natutunan mo. Nagdulot sa iyo ng kapalaluan, kayabangan, dahil hindi ka na ngayon maturuan ng kapwa mo. Hindi ka na ngayon makinig sa kapwa mo at hindi ka na ngayon maniwala sa kapwa mo dahil may alam ka na. Mayabang ka na. Kaya pinaglalaban mo na ngayon yung sayo. Subalit ang totoong may kaloob at ang totoong tama at tumpak ang Ama, lahat ng nakikinig, pinaayunan niya ang kanilang diwa. Sinusuri niya ang kanilang kalooban. At ang totoo at nararapat na ang Amang may kaloob, lahat ng nangungusap, pinakikinggan niyang mataman. Ngunit wala siyang sinasabi. Mali naman yun. Di naman totoo yun. Sa sarili niya lang. Sapagkat may nangungusap sa kanya, mismo ang nangungusap, yaong nagtuturo sa kanya ng tama at tumpak. Kaya nga, kapag ang tao ay madaldal pa, madadapa, may gintuyan at pilak na magkasama. Mga mahal, subayin niyo ang kapayapaan, ipagpaumanhin kung wagalit man kayo at matuwa, sapagkat ito ang tama. Suriin niyo sa banal na aklat, patototohanan sa inyong lahat. Ang aking tinuran ay hindi katang-isip lamang. Mga mahal, pagkarian kayo. Kaya nga, kung gusto mong maging payapa at manahimik ang diwa, huwag kang kung ano-ano pinakikialaman sa kapwa. Sapagkat kung anong pinakikialaman mo sa kapwa mo, dumadagdag na pabigat sa damdamin mo. Kaya't ang dapat mo lang pakialaman kung ano ang sa iyo. Subalit, kung hinihingi ng pagkakataong gusto'y pakialaman mo, doon ka palang kikilos tao. Ngunit kang ayaw niya sa iyo at hindi humingi ng pagkakataon para ikay hinga ng sanggunian, pipi ka, bulag ka, bingi ka. Mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong kapayapaan, magpakailanman, mga taong tapat at totoo sa Ama. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Matigib ng pangunawa, yamang sila'y nagsasabing, sila'y sa iyo at sa Espiritu mo. Ito ang patutuo mo, lahat ng winiwika mo'y batid at nararamdaman ng tapat at totoo na Espiritu sumasa kanila bilang mga anak mo. At ang mga wala pang pangunawa at di makaunawa, Ama, kahabagan mo, imulat mo ang kanilang diwa. Magisin sa katotohanan, tamuhin ang katotohanan, may paglaban ng katotohanan, maging bingi sa kasalanan, maging bulag sa kamalian, at maging matuwid sa iyong banal na aral. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Noong unang panahon, panay ang paghirang ng mga hari. At ang may kaloob na magkaroon ng hari ay ang Ama rin. Kaya naman ang mga tao ay hirang ng hirang noon. Mayroong gustong hirangin ng Ama na hindi naman sinusunod nila at ang sarili nilang sinunod nila. Kaya't kung inyong nababatid, si Haring Solomon, ang Ama mismo ang pumili sa kanya. Kaya't nang dahil siya mismo ang pumili, tinanong niya kung ano baga ang gustong hilingin sa kanya. Nang sabi ko pa nga, bilang apo kutsing na nagkatawang tao talaga. Aba, Panginoon, patawarin mo po ako sa itatanong ko. Kaya po siguro hindi na siya humiling ng bigyan mo ako ng kayamanan, mayaman na po kasi siya. Literal kasing binabasa Anak, mali iyon. Pinatutunayan lamang, anak, na ang taong malinis ang isip at diwa, kampante at kontento sa buhay. At ang hinahangad niya, yung kaloob ko sa kanya ay matutunan niya. Yun ang patutungang espiritu ko'y sumasa kanya. Kaya ang hiniling niya sa akin ay ito, bigyan niyo lang po ako ng karunungang matutunan ko ang mabutit masama. Yamang hindi ka nanghihingi, anak, ng anumang yaman at humaba ang buhay. Bibigyan kita ng kayamanang higit sa iyong mga kapwa-hari na nauna sa iyo. Wala nang makatutulad sa kayamanan mo hanggang sa mga susunod na panahon pa. Dahil tapat ang Ama, totoo siya. Naganap yaon. Ngayon, kung totoo rin kayong naniniwala sa Kanya, ang salita niya ay paniniwalaan nyo. At hindi niyo naman maunawaan ito kung babasahin niyo lamang diretsyo. At sa oras na ito, kung gusto, may titindig sa inyo, babasa dito at marunong siya, makikinig ako sa iyo. At kung magtatanong kayo, tutugunin kita. Ngunit kung marunong ka, pababayaan kita. Subalit, kung totoo ka, hindi tayo magtatalo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung nasa katotohanan ka, alam mong iulat ito. Hindi mo papakliin, papalipitin, at ililigaw ang istorya para kumathang isip ka at sariling diwa mo. At literal mo, iuulat ito. Kundi, ipapaliwanag mo, ano ba ibig sabihin ng talingaga ng Ama? At bakit ba yaon ay sinabi niya? Hahangaan kita. Pupurihin ka pa. Sasabihin ko, magaling, magaling. Ipagpatuloy mo yan. Subalit kapag sinabi mo, ay lihis doon sa binasa mo, hindi rin ako kikibo sa'yo. Makikinig lang ako. Sapagkat, kapag kumibo ako sa'yo, sasabihin, mayabang ako. At siya ng Kristo, hindi nagyabang, nagmalabis. Kung ano ang natutunan sa Ama, yun lang ang nilahad. Ngunit hindi nagsabi ng patumangga, pawalang baliwala. Kundi lahat ay makatotohanan na may kalakip na gawa. Kaya lahat ng nagsasalita ng mabuting balita, patunayan sa gawa. Huwag sa salita. Sumayinyong kapayapaan, pagharian. Kayo, yun ang patotoo. Nakilala niyong Ama at tapat kayo sa Kanya, maging ang Kristo nasa puso niyo. Subalit, kung pagkagaling-galing, ngunit nabatid, huwag kang dalahira, dahil hira naman. Nabatid, huwag kang magpahamak ng iyong kapwa sa iyong salita. Laging nagpapahamak, sinabi naman niya, totoo yun Huwag magparatang ng kapwa, laging sinasabi, alam mo ba, Eka, si ganun ang nagawa niyan Si ganun, nililihis ang sarili. Natutunan, ang masakit sa iyo, huwag mo gagawin sa kapwa mo. Lagi namang ugaling sakta ng kapwa niya. Alin ngayon ang paniniwalaan sa iyo? Nasasabuhay mo ba ang ginagawa mo na sinasabi? O, sinasabi mo ipagkagaling-galing, sa gaway wala ka.
Doon nasusukat ngayon ang papasok na kaya mo nagawa ito. Sumayo ang Ama, ang Espiritu niya, tinuruan ka, ginawa niya ang dapat at marapat. Kaya't hangaan ninyo ang mga nagsusumigaw na nagpapakatotoo at totoong nagpapakatapang sapagkat alam nila sinasabi nila, sapagkat nagagawa nila ang sinasabi nila. Ngunit, paano mo may paglalaban ng katotohanan kung ikay mismo'y marupok? Mahina. Sa konti mong problema, daldal ka ng daldal sa iyong kapwa. Ngunit ang Ama, tinatawagan mo nga, tapos ka nang nagbahagi sa iyong kapwa. Kaya naman pag chinismis nga, huwag kang magtaka. Sapagkat ikaw ang nagsimula. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Ngunit, sinong maniniwala? Wala namang sa inyo'y bababang Kristo bumulusok. Totoo yan. Wala namang magsasabi sa inyong, Ama, bumaba. Totoo yan. Kaya, kayong lahat, hindi kayo pipiliting maniwala. Subalit pakatandaan nyo, ang may pandama, maniniwala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat, alam mo, banal ang Diyos mo, hindi sinungaling. Sapagkat, alam mo, tapat ang Diyos mo, hindi huwad. Kaya sa Kanya ka ngayon nakasalig sa paniniwala na ang imposible magagawa niyang posible. Dahil totoo siya na tinatawagan mo at sa iyo ka nakadama ng sarili mo, hindi sa kapwa mo. Kaya't may paglalaban mo kahit kanino pa, sapagkat ang iyong nadama, ikaw ang nakadama, at ang Diyos mo nakabatid sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga o sulong, nagpatangay ka sa kapwa mo dahil nahihiya ka sa kapwa mo tao. Ngunit ang Diyos mo ay nakikinig sa iyo. Mas pinanaig mo pa yung kapwa mo kaysa dun sa alam mong ang Diyos mo'y buhay sa iyo. Sino ngayon ang mali? Sumainyo ang kapayapaan. Mga mahal, katotohanan, ayon sa pagtitiwala at paniniwala, nagaganap ang hiwaga ng Diyos na dakila. Sumainyong paghahari, mula ulo hanggang talampakan, manuot hanggang kalamnan. Kapag naramdaman nyo yan, buong tapang ninyong mararamdaman, ang Diyos nyo ay kikilos sa inyong buhay. Sumainyong paghahari, mula ulo hanggang talampakan, naway makamit nyo ang Diyos na mahiwaga. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya naman, ang mga nakikipagtotoo, maraming nagagalit, maraming natutuwa. Ang natutuwa, yung katulad niyang nakikipagtotoo. Ang nagagalit, yung huwad na hindi totoo. Saan ka ngayon lalagay? Ipaglalaban mo ngayon yung totoo mong nakamtan. Kaysa matuwa nga silang ilan, ama mo na may iiwanan ka, sapagkat di ka makatotohanan. Kaya, lumaban ka kung totoo siya, nasa sayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuweran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat, tulad na lang sa isang nabalo, halimbawa, nang hindi pa nagaganap sa kanya, kay tibay niyang magsalita sa kapwa niya, sasabihin niyang, lumaban ka, ganyan lang eka. Nang sa kanya, tumigil na. Sapagkat parang patay na ang mundo niya. Hindi niya na naalala yung magandang pangungusap niya sa kapwa niya. Paano napatutuhanan sumakanya ama niya? Simple lamang, mga mahal. Halimbawa, sinabi mo sa iyong kapwa, lumaban ka, ganyan lang ang mahirap. Ngunit ikaw ayaw mo naghihirap. Paano mong nasasabing, ganyan lang ang mahirap? Mga mahal,
Kung paano mo nasasabi sa kapwa mo, ganyan lang ang mahirap. Sapagkat dinanas mo mahirap. At hindi mo kinalilimutan sa puso't isip mo, dinanas mo ang mahirap, kaya dinadama mo ngayon, ang kapwa mo naghihirap. Kaya, nalulugot sa iyo ang ama mo. Tuwang-tuwa siya sa iyo. Sapagkat, nasasabi mo yun sa kapwa mo, dahil nagagawa mo. At ginagawa mong nakikita niya, nahahabag ka sa nahihirapan kapwa mo tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't maliwanag ang tinuran. Sa takdang panahon, doon hahatulan ang mga nagsasabing, Panginoon, naglingkod ako. Panginoon, ang gamot ako. Panginoon, nangaral ako. Walang taong magsasabi na sino man, ito ang tama at ito totoo, kundi ang Diyos Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't ikaw na nakababatid ng katotohanan, pagsusumikapan mo na masama ka dun sa matatawag na totoo. Subalit, katatakutan mong ikaw ay mapasama sa hindi makatotohanan. Kaya naman, gagawin mo yung paano ka hinirang magpakatotoo. Mga mahal, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katulad halimbawa, nagsabi sa iyo ang kapwa mo, namamanhidang pa ako. Simple lang, kaya, eto gawin mo, eto gawin mo, eto gawin mo, eto kasi natutunan kong gamot Nang namanhidang paa mo, natakot ka. Paano kang totoo niyan? Nasabi mo yung sa kapwa mo, dapat nang namanhidang paa mo, alam mo rin yun. Kaya gawin mo yun sa sarili mo. Ngunit kung napakagaling mong maghatol sa kapwa mo, sa sarili mo, hindi ka marunong humatol, para ka lamang nagsasabing, pumintas ka ng kapwa mo, hoy, may dumi ang mata mo, pero mata mo pala, hindi mo alam, maraming muta. Buhay ba nga mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang mga numanamnam at nakanamnam ng mga banal na aral ng Ama, nag-uumapaw ang kasiyahan sa mga puso nila, sapagkat namnam na namnam ng diwa nila, pumapasok, tumatagos hanggang kalooban, kaya't ang katawan nila ay hindi malirip ang kasiyahan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't ito ang hinahanap-hanap ng mga nakikipagtotoo. Ito ang sa tuwin ay nais pakinggan. Subalit, ang ayaw, maraming dahilan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Ang mga nagkukwentuhang mga anak mo na hindi nakikinig ng mga aral mo, antigin mo at pitikin ang tenga nang masabi niyang, nakinig naman ako, ba't di ko naintindihan? Nagsinungaling pa, samantalang nakita mo, nakikipagkwentuhan siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Yan ang totoo. Kahit nasa gilid kayo, nakikita kayo ng Espiritu. Kaya, ano ngayon ang palagay nyo? Tao pa rin ang nangusap sa inyo. Paano kung sumakit ang tenga mo mamaya dahil sinungaling ka? Wala akong magagawa dyan. Nagsinungaling ka. Sumainyo, kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung minsan, kailangang may pruweba bago maniwala ka Subalit, huwag niyong hintayin ang wika ng Ama. Magpababa muna ako ng apoy dito bago kayo maniwalang ako nga. Sapagkat, ang apoy ng salita ko'y maalab at naglalagablab.
Kung pakikinggan nyo, sa puso nyo ititirik at tatama upang tupukin ang masamang nilalaman ng inyong damdamin na naghaharing kasamaan. Upang kayo ay mapuot, magdamdam, magalit, mainggit, magselos. Kaya kung tatanggapin nyo ang maalab at nag-aapoy na pag-aalab na salita ng Ama, siyang magwawasak sa puso nyo marumi, masama, upang madama nyo ang tapat niyang pagmamahal. Mga mahal, sumain nyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Pagkahaba-haba ng istorya ng mga hari, subalit gusto nyo po bang basahin pa natin? Kung ayaw nyo na pong magtagal, kayo na lang magbasa. Magbasa kayo sa unang hari hanggang sa kilawang hari. Ang mga istorya ng hari, puro hari. At doon matatalagtad ninyo at mapapatotohanan sa inyo kung papaano ang Diyos Ama ay tunay na nagpapahari at naghahari sa taong pinaghahari. Buhay ba ang Ama? At siya ang naghari. Gising ba kayo? Mabuti pa yung mga nasa malayong lugar, nakikinig lang, nakakaramdam. Pero yung nandito, sabi, dahil bingi sa katotohanan sa sanlibutan. Basahin niyo po sa Aklat ng Mga Hari, 1 hanggang 2 libro nila. Ay maraming nakakalibang, kaya kung di mo alam, akin sa'yo'y ituturan. Kung nais mong sa Amay matutong tuwiran, huwag lamang sa sarili mo, doon magmagaling ka, kundi ang Ama ang sa'yo ay manguna. Ituturo niya kung paano magpakababa ka, kung paano magtimpi ka, kung paano maging mahinahon ka, kung paano di maninira ka, hindi mo gagawin man lamang ng iyong kapwa, at makipagpaligsahan pa. Hindi mo gagawin ang masakit sa iyo, ay hindi mo ginawa ang tama na natutunan mo, kaya't nasaktan mo damdamin ng kapwa mo, na di sinuri mo at di masusuri mo, nang dahil batid mo ikaw lang ang tama at ang tamang gawa mo, siyang pinaiiral mo. Gawin mo ang pakinggan ay Ama, nasahin mo, liripin salita niya. Di mo makakaya kung ganang ikaw lamang, kaya't hanapin mo ang Diyos Ama mo sa pamamagitan ng totoong Espiritu niya, hindi ng huwad at mapanlinlang.
kaya't isipan mo, kung minsa'y litong-lito, kung minsa'y nanghihina, nasisiraan ang loob ka. Kaya't halina, hanapin niyo siya, kilalanin niyo siya. Tao lamang ikaw, lahat kayo ay tao. Tunay na daratalang panghihina. Subalit kung totoo ka, sambitin mo ang Ama. Ave Maria Purisima, kalakas ay daratal sa iyo. Yamang ito ay tapat, at ito ay marapat, ang totoo sa Ama, di nandadaya sa Kanya. Pagkat batid niya, lahat ay alam niya, kahit di ka mangusap, kahit di ka magsambit, natatarok niya kung totoo ka kahit kanino, at kung pinipili mo ang pakikitunguhan mo. Kaya may tinatangi ang puso mo, mayroong huwad kang puso, tulad ng huwad na tinanggap mo, manlilin lang sa mundo. Kaya't kung nais mo masabi ng Ama mo, tapat ka anak ko, damhin mo siya sa puso mo. Pawang katotohanan, itong sa akin tinuran, lahat kayo'y makanamnam, nang kayo ay masyahan. Walang lumaban sa katotohanan, daga ng Ama ang kalooban, at diga ng sarili ang pinanguna. Galak na galak siya, lugod na lugod pa, kalulugdan kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nung kang ulit-ulitin ang Espiritu sa inyo, sinungaling ka, kundi ka naman sinungaling. Lasinggera ka, lasinggero ka, kundi ka naman lasinggera at lasinggero. Nung kang sinabing pagpapaimbabaw, kundi ka naman mapagpaimbabaw. Nung kang sabihin, hindi ka totoo, kung hindi naman ikaw ang hindi totoo. Ba't nagpupuyos damdamin mo? Simple lamang, sa pagkataong ganito, sumayin nyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang dinaratal at binabahaging mensahe sa dakong ito, hindi lamang para sa inyong naririto, kundi sa lahat ng makikinig at gugusto, at maging sa hahatol. Sapagkat kung walang hahatol, walang magtatawa, sinong hahatulan ng Ama? Kung lahat ay totoo, tama na, tapos na, wala nang gagawa para sa kabanalan niya. Kaya umuwi na kayo, banal na pala kayo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Wala na ring maglilingkod, sapagkat wala nang pipiliin. Lahat pala'y totoo na. Wala nang pangungusapan. Lahat ay nakarinig na, gising na, namulat na, tumanggap na. Kaya't wala nang makikinig. At wala nang dapat pakinggan, sapagkat lahat ay batid na. Ngunit at pasubali ko, kung ayaw mo, may gumugusto. Kung ayaw mo, may gugusto. Kung ayaw mo, may gumusto, gugusto, at gugusto pa. Kaya bahala ka. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yan ang pawang katotohanan, wika ng Ama. Ako'y sa tatanggap, hindi sa hindi tatanggap. Ako'y sa makatotohanan, hindi sa hindi makatotohanan. Ako'y sa totoo at hindi sa hindi totoo. Kaya't isulong, sabihin, ang sa akin, iyulan ang salita ko. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, masakit po ba pakinggan? Masakit po bang pakinggan? Ba't po nasasaktan kayo? Ano po ba nakakasakit doon? Mahirap po ba sa kalooban? Ba't po nahihirapan kayo? Ano po bang paghihirap na dapat yung paghirapan doon? Masakit po ba sa damdamin? Ba't po masasaktan ang damdamin nyo? Ano po bang nakasasakit doon? Yan po ang tao. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Subalit sa kasinungalingan, katiwalian, maraming gumugusto diyan. Kaya naman ang Ama, ang sabi niya ay ito, kapag niliglig mo ang bigas, napipinpin ang matimyas, nahahawi ang ipa, nalalaglag ang binled. Kaya, kapag sinala kayo, alam niya kung sino ang totoo anak niya. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi sinabi ni Apo Kunching, siya ay nasala na. Totoo na siya. Kundi tagapagkulat lang si Apo Kunching. Ngunit wala niyang sinabi at hindi siya nagsalita. Ako'y banal na. Walang magsasabi at makapagsasabi kahit na sino pang tao. Ako'y banal na. Siya ay banal na. Kundi ang Ama ang hahatol sa bawat isa. Mga mahal, banal na totoo, maghari nawa at maging kabanalan sa puso nyo ang kaptan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga, halimbawa naglalakad ka, inabot mo ito sa kapwa mo, o sa'yo na itong panyong ito, nakikita niya yung inaabot mo panyo. Kaya, kahit labag sa kalooban niya, kung sosyal siya, materialistic siya, kung mumurahin, tinanggap niya pero pag-alis, hindi nakita nung nagbigay. Subalit ang Ama, wala kayong nakikitang pinababahagi niya. Alam niya yung nagbabasura sa salita niya. Alam niya yung nagtatago sa puso niya. Alam niya yung nangangalaga sa kanyang banal na salita. At alam niya yung nagbabaliwala. So may inyong kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang nagbigay ng panyo, nang tinanggap yung panyo, akala niya, ay, tinanggap niya, natuwa siya. Dahil nakangiti yung pinagbigyan niya. Subalit nang tumalikod, dahil sosyalera nga siya, gusto niya yung mga signature. Sa bargain niya lang binili. Dahil gustong-gusto niyang mabigyan siya, tuwang-tuwa siya. Nung makuha na, at nakaalis ang nagbigay na tuwang-tuwa, ay salamat eka, narigaluhan ko na siya, tuwang-tuwa ako, nabigyan ko siya. Binasura nung binigyan. Sino nakakita? Ang Ama. Mga mahal, walang gagawin ng tao sa kapwa-tao niya na hindi makikita ng Ama. Kaya't bakit kailangan mong magsinungaling sa kapwa-tao? Bakit kailangan dayain mo ang kapwa-tao? Bakit kailangan lilangin mo kapwa-tao? Kailangan magpakatotoo. Yamang gusto ang totoo, pakita sa Ama, totoo ka. Patunayan mo, totoo ka, anak niya. So may inyong kapayapaan kapag dumarating ang kahinaan mo bilang tao at dumadatal yung pagkatao mong sa una mo, pagkatao, labanan mo. Mahiya ka sapagkat sinabi mo, tinanggap mo ng Ama mo. Kung hindi ka nahihiya, bahala ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may, kumusta ka na anak? Naginhawaan ka na ba?
May nakinabang na ba sa katawan mo? Pero hindi mo nakita yung nagbigay pakinabang sa'yo. Yan ang pagkilos ng hindi mo nakikita. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya anong habilin ng Kristo sa mga apostol, sa mga alagad? Mag-ibigan kayo. Sapagkat kapag ang naghari ay ang pag-ibig sa kanila, hindi sila mag-iinggitan, hindi sila magpapagalingan, hindi sila manlalamangan, hindi sila magbibintangan, hindi sila magsisiraan, hindi sila magpapaimbabaw, at hindi sila mandaraya, hindi sila magseselo sa bawat isa. Kaya sinabi niya, mag-ibigan kayo. Sapagkat kung iniibig mo, dadayain mo ba? Kung iniibig mo, lolokohin mo ba? Kung iniibig mo, lililangin mo ba? Kung iniibig mo, sisiraan mo ba? Napakasimple. Kaya kapag sinabi ng kapwa mo, mahal kita, pero ayaw kang makita, sabihin mo, sinungaling ka. Buhay bang Ama? Sabi niya, mahal kita, ngunit iniiwanan ka. Sabihin mo, luka-luka. Buhay bang Ama? Niloloko mo pa ako, pabalik ka. Sabi mo, hindi. Papunta ka pa lang, pauwi na ako. Buhay bang Ama? Kaya sinabing, mag-ibigan kayo dahil ayaw niyang mag-agawan kayo. Buhay bang Ama? Sapagkat, pag nagmamahalan kayo, magpaparti-parti kayo, hindi kayo magsosolo-solo. Buhay bang Ama? Kapag sinabing mag-ibigan kayo, yung kakarampot, papartihin nyo para mabusog kayo. Sapagkat nagmamahalan kayo. Ngunit dahil hindi kayo nagmamahalan, akin lang ito. Buhay bang Ama? Napakasimple, napakasimple, napakasimple. Kaya kung alam mo, buhay bang Ama? Buhay bang Ama?
Tingnan ninyo ha. Dito pinupunta yung kamay, doon pumupunta. Dito pinupunta, doon pumupunta. Oh, sige. Oh, tingnan nyo oh. Oh, sana punta. Oh, sana punta. Oh, sana punta. Ganyan lang yon. Mga mahal, kay buti ng Ama. Kahit saan direksyon, alam niya. Kahit saan ka pupunta, nakikita niya. Kaya lang, hanapin mo yung tuwid na daan. Iisa lang siya. Sino siya? Bahala ka. Ang wika nga niya, ako ang puno ng kabanalan. Ang anak ko ang daan ng katotohanan. Ang espiritu naming dalawa ang patnubay at nyot gabay. Kompleto. Walang kulang. Saan ka patutungo? Di sa Ama mo na. Kesa kay Juan kay Petra. Kaya, pag mayroong nararamdaman kayo, ano sasabihin mo? Inang ko po. Hindi. Ama ko at Panginoon ko. Kapag may nararamdaman ka, ano sasabihin mo? Diyos ko po. Ipaliwanag mo, baka Diyos mo na nasa rep. Buhay ba ang Ama? Sapagkat yung Diyos mong tinawag na alam mong may magagawa sa'yo, magtitiwala ka. Ngunit nang dahil lang alam mo yung Diyos mong nasa rep, Diyos ko po, itong pampababa ng presyon ko eh. Kunin mo nga Eka, naubos na hindi pa bumaba. Sino kaya ang dapat niyang tawaging Diyos ko po? Diyos ko po yung totoong Diyos. Kayo po pagagaling sa akin. Tama ba? Kaya, lagyan nyo ng paliwanag, ano? Diyos ko po. Yung pala yung pineapple Diyos niya, kalamansi Diyos. Diyos ko po, pampababa ng presyon ko yan. Diyos ko po, Eka. Kunin mo nga, Eka, yung aking gamot. Nilago. Hindi pa nawala. Diyos ko po, Eka, uminom na ako, ba't di pa nawala? Sabi niya, Diyos ko po. Diyos ko po. Hindi naman niya nararamdaman yung Diyos niyo po. Buhay ba ang Ama? Mamahal. Katulad mo, Diyos ko po, namayat ka na. Ba't hanggang ngayon di ka pa gumagaling? Pero Diyos ko po, ang dami mo nang nanggamot sa'yo. Diyos ko po, tama ba ga? Kaya, ibig sabihin, hanapin mo yung totoong Diyos ko po. Iisa lang ang Diyos ko po. Ang Diyos mo, Diyos nila, Diyos niya, Diyos ng lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya wag mo siyang suluhin. Sabihin mo, Diyos namin. Tama ba? Kaya pala tinatawag mo lang, Diyos ko po. Nagalit ka. Diyos ko po, kinuha mo yung pera ko din eh. Pati yung Diyos niya, sinabihan niyang kinuha ang pera din eh. Diyos ko po, Eka, sino kumuha ng ano ko din eh? Tinanong pa sa Diyos niya kung sino kumuha ng ano niya. Panginoon, ang daming mali. Napakadaming mali sa pagsambit ng tao sa Diyos ko po. Diyos ko po, walang yakang bata ka, Eka. Inuna pa ang Diyos ko po. Pagkatapos sinunod yung, walang yakang bata ka. Ba't ganon? Igalang mo ang pagsambit mo sa Diyos mo. Bigyan mo ng katapatan at paggalang. Huwag miyat-mi, tinatawag mong Diyos ko po. Sinasabi mo naman pagmumura. Mga mahal, ay, Diyos ko po, nasaan ba Eka yung hinahanap ko rin, hindi na nakita? Bakit? Pati yung Diyos mo gusto mo pang biglain sa tanong mo. Mga mahal, napakabuti ng Diyos. Kilalanin nyo, tanggapin nyo, hanapin nyo, magpakababa ka, tanggapin mong may kababaan sa kalooban mo, at babaguhin niya ang pagkatao mo. Sumainyo ang kapayapaan. Diyos ko po, kailan kaya ako magkakapera? Pati ba naman yan, tinatanong mo sa Diyos mo? Gumawa ka ng mabuti, magkakapera ka.
Magpakasipag ka, magkakapera ka. Pag para ka siwang tamad, hindi ka magkakapera. Ay, ba't ikaw, Apo Kunching? Hindi ka nagtatrabaho, nagkakapera ka ba? Ang dami kong trabaho. Di mo nakikita. Wala kang pakialam sa akin. Ang pakialaman mo, sarili mo. Ang Diyos ko makikialam sa akin. At Diyos ng lahat. Sabi ni Apo Kunching. May tanong ba kayo? Wala kayong tanong. Totoo sinabi ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. O Diyos ko po, Diyos ko, at Diyos ko po, Diyos at Ama ko, salamat po. Ayan po yung mga anghel namin. Isa yan. Salamat. Salamat, anak. Naku, Eka! Marami palang anghel si Apo Kunching. Kadami pala Eka niyang natatanggap. Opo. Maraming. Napakarami ko ng pera. Napakarami. Nananalig akong marami akong pera. Kaya yun ang pananaw ko. Kahit wala akong pera, marami akong pera. Dahil ang aking Diyos, mayaman sa lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kesa naman dun sa iba, para lang di mautangan, ay wala, Eka, ako wala. Mawalan sana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tama ba ga? Totoo ba ga? Patnubayan kayo. Wala akong pera. Hindi pa man nagsasalita yung lumalapit sa kanya, hindi niya alam kung mangungutang o manghihiram. Sabi, wala akong pera. Nung nagsalita, hindi naman po ako manghihiram o mangungutang. Itatanong ko lang naman po, saan po ba address ng anak nyo? Napahiya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, maganda na yung kahit walang pera, sinasabi may pera. Kaysa naman may pera, sabi niya, wala. Pero sa may magbabayad at makakabayad, meron. Kaya naman, nawawalan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan. Ganyan ang tao, mapanukat ng kapwa. Mapangsuri ng kapwa. Subalit kaiingat kayo sapagkat mabuting kumilos ang Ama. Mabuting Ama siya. Siya ang tunay na Ama ng lahat. Kung nakikita niya yung anak niya ay aping-api na, kikilos siya para sa aping anak niya. Kaya pakakaingat kayo. Huwag kayong masyadong palaero. Ano yung palaero? Pulaero, bulaero, pangkarera, etc. Marami salita siya. Buhay ba ang Ama? Nako, marami naman tao. Nakita lang lumabas yung kapwa niya doon. Saan kaya siya pupunta? Ano bang pakialam niya? Pinakikialaman ba siya? O kaya naman, lumabas yung kapwa niya, may dala. Ano ba dala mo? Ba't pati yung tatanungin mo? Kailangan mo ba yon? At sa'yo ba yan? Kung hindi niya sinasabi, huwag mo pakialaman. Sapagkat yung makialam na taong ganun ay chismosa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tama ba? Pagkatapos sa kanya namang gagawin, ayaw niya. Halimbawa, may bit-bit siya. Ano yan? Ano ba pakialam mo? Nung siya mapagtanong, ano ba dala mo? Nung sinagot siya, Eka, kaya pala nagtatanong inggitera. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Pakatandaan po ninyo, kung wala kang duming isip sa kapwa mo, wala kang iisipin kahit ano. Kung hindi ka nagkakatang isip ng isip mo, wala kang paparatang sa isip mo. Wala kang sasabihin sa kapwa mo. Kaya ang pinakamabuti, ang itanim mo sa isip mo, ang Diyos mo. Hindi ang Diyos ko po. Diyos ko po, sinosolo mo. Yung pala, pineapple juice mo. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Oh, may sakit pa ba kayo? Sa inyo, hindi ka nakakatawa ng ganyan Ano? Lagi kang nakasibangot. Lagi kang nakagalit. Baka bukas di ka na magbalik.
ganyan pala kaya nga po kunching na yan, namamahiya. Eh ano ba kung di ka bumalik? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya, katulad ka nung nagsabi sa kanya, ay naku Eka, hindi pa tinuloy. Dapat tinuloy mo. Ano sinabi niya? Ay naku Eka, hindi ako naniniwala doon. Dapat pupunta ka roon. Kala mo, hindi ko alam. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, huwag niyo nang binibitin. Sasabihin mo palang alam ko na. Sapagkat, yan ang patotoo. Hindi luluwal sa inyo ang tao na taong tao. Kundi, tao ang nakikita nyo, ngunit may kasamang di nyo nakikita. Kaya, kung may tiwala ka, sa Diyos mo'y totoo, ang Diyos mo'y totoo, at ang Diyos mo'y pinapanginoon mo, may magaganap sa iyong maganda. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Mga mahal, pagharian, nawa kayo ng mabuting damdamin at isipan ng kamtin nyo ang makatotohanang Diyos, Ama ng langit at lupa. Oh, may sarili ka bang Diyos? Hindi ba ako pwedeng makisawsaw sa Diyos mo? Ganun ba? Eh, kilala mo kaya yung Diyos ko? Yung Diyos ko kilala mo. Eh, yung Diyos mo kilala ko eh. Pero yung Diyos ko kilala mo kaya? Pag pares tayo ng gawa, tiniisip, Diyos mo yun. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyo ang paghahari magpakailanman. Alam kong may magagawa ang Ama. Taas mo kamay mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Tulad ng yung ina na kanser sa kanyang liig ay pinalabas upang hindi siya mamatay tulad ng sinasabi ng kapwa-tao niya sa inyo. Saan ka ba nagpupunta? Baka mamatay ka. Hindi ka ba natatakot dyan sa liig mo? At ilang beses siyang nagtungo rito. Nakasama ka ba, anak? Alam ko. Ni minsan ay hindi ka nakarating sa dakong ito. Subalit ina mo siya. Kung makikilala mo ang Diyos na nagpagaling sa kanya, mararamdaman mo, anak, sapagkat may panahon pa, may oras pa. At pinatotohanan lamang ng Ama. Gaano man kalakas ang katawan ng tao, wag magmagaling magyabang siya. Gaano man ang talinong taglay niya, wag magyabang siya. Sapagkat maaring sa anumang oras, ang lakas niya'y bawiin at ang lahat sa kanya'y kunin. Subalit, kung ikaw ay tapat at totoo sa Ama, dumaan ka man ng lumbak, itatawid ka niya. Dumaan ka man ng tinik, bubunutin niya. Upang di masaktan, magsugat-sugat ka. Hakbangan mo man ay bato, iaangat niya yung kapaa mo, upang di matisod at madapa ka. Magkasugat-sugat ang tuhod. Tao,
Pag nilayan ninyo, hindi lahat ng nagaganap sa inyo'y parusa, kundi kung minsan ay pag-akay at pagmumulat ng Ama. Baka magising kayo at kilalanin niyo siya, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, at di lamang ang salapi ang makapagpapagaling, lalo't hindi lamang ang kayamanan ang makababayad sa buhay, sapagkat walang kapantay na anumang ipapantay na kabayaran sa buhay niyong hiniram at sa inyo'y pahiram. Kaya anak, magalak ka at buhay ka. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Kay gwapo mo. Paano kung kinikil ko na ang buhay mo noon? Wala ka na rito ngayon. Kaya, yamang binigay, pinahiram, gamitin mo sa mabuti. Upang sa gayon, makamtan mong mabuti, magalak ang iyong na. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sulong maglilay kayo at magbulay sa tinuran ko. Kaya bagang pagtugba-tugmain ni Constancia at pag-akma-akmain at ito'y sambitin sa inyo na pagdakay huhugutin sa isip niya. O kung sasabihin nyo namang paratang pinag-aralan niya, sulong, kunin niyong lahat at pakinggan pag-aralan niyo at memoryahin at pagdakay tularan niyong bigkasin. Kapag nabigkas niyo, magala kayo. Kapag hindi at tinala sa isip niyo, hindi pinaloob, nang sasabihin niyo na, sabihin niyo, ganun palang Diyos. Kung ayaw niya, hindi ko masasabi. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ala, iniwan ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Panaligan mo kung paano lumabas siyang magana yan ay yung pumasok doon sa iyong mga ugat, lamad, buto, pinalabas na, at pag naghupa, iniihi mo, maaring. Yan ang sinasabi ng Ama. Pagod, ligo. Pagod, ligo. Hindi mo naman ngayon aanihin yan. Pagod, ligo. Pagod, ligo. Hindi mo naman ngayon aanihin yan. Pagod, ligo. Bahala kayo. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Alam mo, kaya, kung ikaw nga hanggang ngayon buhay pa, yung nanay niya buhay pa, di ikaw din mabubuhay. Sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Hindi ka ba palagay? Ha? Sige nga, palakpakan mo nga Ama. Nako. Kung di ka nagkasakit hindi papasok na si Bana, no? Buhay ba ang Ama? Anak, siguro ngayong papasok ka na lagi, ano? Kumusta pakiramdam mo? May nababago? Nakatulog ka ba? Pero dati hindi, ano? Kaya kung di ka lang nagmatigas at agad pumunta ka rito, edi sana hindi ka nagkaganyan. Buhay ba ang Ama? Ha, ha, ha. Sabi niya kasi, teka muna, nanay!
Teka muna, nanay. Ayan, teka muna, nanay. Mga mahal, hindi ko po sasabihin lahat ng nagpunta rito'y gumaling. At lalo hindi ko sasabihin lahat ng pupunta rito'y mapapagaling. Ang sasabihin ko lamang po, lahat ng naniniwala gagaling. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kung nagpunta ka rito, hindi ka pa nakatakdang mamatay, magbata ka lamang. Magbata ka lamang. Subalit kung nagpunta ka rito, nakatakda ka ng mamatay, wala akong magagawa. Ang ama nang may takda, di ko batid kung kailan ang araw mong babawian, ang buhay mong pahiram na sa'yo'y ibinigay, na hindi mo pinahalagahan, binaliwala mo lamang. Boy, ba nga ma? Mga mahal, at kung ikaw ay gagaling, marami ang kaparaanan, sa buhay mo ay kakamtan, amay tanggapin mo lamang kung ano ang nakaraan. Huwag mo nang babalikan at huwag mo nang naisin pa, ito'y gawin mong tuwiran. Kaya't kung ikaw ay nabuksan, amay tanggapin mo sa buhay upang ikaw ay turuan, magbagong buhay nilalang. Ama mo ay pakinggan, siyang tunay kailanman, hindi kanya iiwanan sa oras ng kagipitan. O amang ang siyang bati sa iyong buhay na inyalay, kaya't ikaw ay magtibay, magtiwala kanila lang. Kaya kayong lahat, aking mga minamahal, sama ay tumanggap, sa Kanya ay manalig, sa Kanya ay magtiwala, na di mag-aalinlangan. Kaway Kanyang anak, na hindi niya pababayaan habang ika'y nabubuhay. Hanapin mo lamang at yung kakamtin, kalingan niyang mainam. O aking mga mahal, magmulat ng mata niyo, magnilay kayong totoo't sabihin niyo buhay kamako. At wiwikain niya naman, o anak kong nilimot mo, sa tuwin ay buhay ako, handang sa'yo'y sumaklolo. O ama ko, wiwikain mo naman tao, nagpapakababa ko sa'yo, tanggapin mo ako. Tuwan-tuwa siya no, pag sinabi mo yun. Buhay ba nga ma? Kumusta ka na anak? Gumaganda. Dapat pati itsura gumanda. Eh sabi nyo, maganda po, pero nakasibangot kayo. Ah, buhay ba nga ma? Kumusta ka na? Nakatulog ka ba ng mahimbing? Ayan. Yun ay isang sinyalis na. Kung hindi ka na umiinom ng gamot, na dati kung hindi ka iinom ng gamot, hindi ka makakatulog, at nang hindi ka na umiinom ay nakakatulog ka, ibig sabihin mayroong pagbabago. Kumbaga sa ano'y may development. Tama ba? Kaya pag na-develop ng ganap yon, na wash out na yung mga, mako baka walit sila. Kahirap magsalita, ano? Yung hindi nakakaunawa, sasabihin, sabi eka ni Apo Kunching, bawal eka yung ganon, hindi daw dapat yung ganon. Aba, nagpahama ka pa, lagot ka. Buhay ba nga ma? Tandaan po ninyo,
Kahit naman po ano iparatang nyo sa akin, magagawa nyo eh. Ngunit, sa palagay nyo po kaya, papayag ang aking pinaglilingkuran na buong buhay ko'y hamak-hamakin na lang. Aba, kawawa naman ako. Sino pang maglilingkod? Wala na. Sasabihin ko, Diyos ko, wala kang mapipili kung ganyan ang gagawin mo. Buhay ba nga, Ma? Subalit, dahil napakabuti niya, at dahil napakabait niya, tunay na napakabait niya, aba, kaya naman yung mga anak niyang nagpapakatotoo at tapat sa kanya, nasasabing, ang buhay kay sarap na namnamin, Ama. Kapag nadama ka at tuwirang nakamtan sa dati kong buhay, ayaw ko nang manahan. Kaya't ako'y tulungan mo, wag nang magbalik ako sa una na di pa kita nakikilala at di pa kita nadarama, sapagkat ayaw ko nang magkasala. Niayaw ko nang mawalay pa, sapagkat masaya pa na sa piling ng Espiritu mo, Ama. Kaya't manahan ka na at makakagawa ko ng mabuti na makalulugod sa pananaw mo. Kaya naman ikaw, anak, na minamahal niya, kung sa tuwin ay ito ang nasa't layon mo, tutulungan ka ng Ama mong mahal ka, at kailanman ay hindi nakalilimot sa'yo. Nilimot mo man siya ng mahabang panahon na di mo siya kinilala, na nag-isa ka sa sarili mo, mayabang, palalo't mainam ang gawa mo, na di malalamangan. Nang sumuko ka, inamin mo lahat ito. At ang wika mo'y, Ama, ayaw ko na ng ganito. Ang gusto ko'y ikaw na, ang sa aking mauna, ng puso ko'y di na madungisan pa. Kaya naman ako'y naririto, anak ko. Ang wika ko'y pakinggan mo ako, nang di na maganap ang dating sikaw, at dating sikaw, at dating si kayo. Kain ka pala, katulad ka ni Kain. Huwag mong tularan ang ninuno mong naligaw at nagkasala, kaya't may Kristo ka. Tularan mo halimbawang totoo bilang sumasayo. Divine mercy ako, wika ko. Sumainyo ang kapayapaan, magpakailanman. Mga galak kayo ng tuwiran, payapang buhay ang sa inyo'y nais ilaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ay, may taong korni, mahilig sa kakornihan. Kaya't ang sabi ng hindi korne, ano ba yung korne na yan? Korne ka ng korne. Mayroong taong ayaw niya yung napagsasabihan, kahit siya'y may kamalian. Kaya't kapag nakatagpuan niya, ay hindi marunong magsalita sa kanya, naku, yun ang gusto niya.
Dahil napapalamang ang kanya eh. Kaya't doon sa may tinutuwid siya, niiwan niya. At doon sa hindi tutuwid siya, tama lang kahit anong gawin niya, masaya siya. Sabi niya, dito na lang ako masaya. Hindi niya naalala paano ang Diyos niya. Pag dinatama siya, magandang umaga, sa pahapon, mamaya, pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Di mas mainam na doon sa kaya tinatama kay mahal ka. Kaya tinatama kay may malasakit sa'yo. Totoong minamahal ka at minamalasakitan ka, kaysa naman doon sa kaya ka lang gusto, may gusto sa'yo. Iba iyon. Ang ama mo'y nagmamahal ng walang pakinabang sa'yo. Ikaw makikinabang sa kanya. Ngunit doon sa kapwa mo, gusto mo, ikaw nakikinabang sa kanya at kawawa kapag hindi ka na pinakikinabangan, tatapon ka na. Tama baga? Kaya, masaya na ang ama. Makisama ka sa kapwa mo. Higit mong patinguhan. Mali. Pakitunguhan. Tama. Siya. Sumainyo. Oh, mali na naman. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Ama, yamang naituran mo ng marapat sa kanila. Tanging ikaw ang nakarinig at nakabatid ng lahat kung ano ang iyong mininsahe at binahagi sa kanila't nilahan sa oras na ikaw ay nangusap sa pamamagitan ng iyong Espiritu na hindi nila nakita sapagkat hindi nila nahayagang nasuri ng mata. Nektaramanayahan, nektaramanayahan, nektaramanayahan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay nga po bang Ama? Ay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Magtiwala, maniwala, Diyos ay mahiwaga. Mamaya po may misa, tayo na, tapos na ang para ngayon. Anak, kamalumbay kung di ka pinatayo, hindi pa dapat. Sa ikalimang araw, patitindigin ka, naway magtibay ka, nawa manalig kang may mangyayaring maganda. Buhay bang Ama?